Tila patuloy ang pagiging agresibo ng China sa kanilang panghara sa ilang mga banyagang puwersa na meron din paghahabol sa ilang mga bahura sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ang mga puwersa at mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na nagbabantay rin sa Escoda Shoal. Matatanda ang kinontrol na ng bansang China ang Escoda o mas kilala rin na Sabina Shoal nito lamang buwan ng Setyembre nang lisanin nag-iisang sasakyan pandagat ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa dahil sa maraming kadaylanan. Matapos ang 5 buwang deployment, lumisan na ang BRP Teresa Magbanwa o MRRB 9701, ang flagship vessel ng Philippine Coast Guard. Lulan ang 60 na crew nito na gutom at uhaw na awan nang nagbalik sa Puerto Princesa City sa Palawan. Batay sa report, 4 sa mga crew ay dehydrated na habang isa naman ay may sugat sa hita nito at ang kanilang mga kasamahan ay nanghihina na rin sa gutom sa kasamatinding uhaw matapos naman ang pangaharang ng China Coast Guard sa resupply mission. Sinasabing ang mga ito ay naubusan na ng malinis na maiinom na tubig at 2 linggo ng lugaw ang pinagtitagaang kainin ng mga ito. Kaagad namang nilinaw ng PCG na humanitarian at hindi politikal ang dahilan kung bakit nagpasya silang i-pull out ng barko sa pinag-aagawang teritoryo. Pagkatapos nito, tanging nasa labas na lamang ng bahura pumupwesto ang mga barko ng pinagsamang pwersa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil gwardyado na ito ng China ang palibot ng nasabing bahura. At nito lamang November 27 nang ibinalita sa mainland China sa ilang mga pangunahing news media doon na nagkaroon ng panibagong komisyon na nangyari sa pagitan ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng mga tauhan ng BFAR dahil sa ilang beses ng tinangka ng mga Chino na itaboy ang ilan sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nakaangkla malapit sa Escoda Shoal o mas kilala bilang Xiaobinjiao sa bansang China. Ayon sa mga balita, binigyan nila ng babala ang tropa ng mga Pilipino. Nalisanin na nito ang lugar kung saan sila nagbabantay at walang karapatan manatili ang mga ito doon sa lugar na iyon dahil pag-aari umano iyon ng People's Republic of China. Pero taliwas ito sa mga naging payag ng ilang mga international news media. Kabilang na dito ang mga lokal na mga mamamahayag dahil tinangka di umano ng mga tauhan ng China Coast Guard na akyatin ang isang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pero nabigo ang mga ito dahil hindi nagpatinag ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sakay ng nasabing sasakyan pandagat ng BFAR at tinutukan nila ng mga matataas na baril ang mga Chino na tangkang umakyat sa kanilang barko. Sa nasabing balita, hindi naman raw gumawa ng karahasan ang China Coast Guard pagkatapos ng insidente. Sa halip, bumalik na lamang ito sa kanilang sinasakyan na high-speed rubber boat at binigyan babala na lamang ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na lisanin na nila ang nasabing bahura sa ngalan ng nagmamayari nito na People's Republic of China. Pero naging firm ang posisyon ng Pilipinas sa kanilang kinatatayuan at sa katunayan pinapanatili ng Pilipinas ang 2 o 3 sasakyang pandagat ng PCG at ng BFAR para ipakita na hindi ito basta-basta lang na makuha ng China ang Escoda na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas.